Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah Rusul wa Risalat, sa pagpapatuloy natin inshallah doon sa pagtalakay sa mga katangian ng mga propeta. Sa nung nakaraan na talakay natin yung batayan ng pagiging propeta ayon kay Heraclius at napagtibay mula sa kanyang argumento na totoong propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya yung hinihintay nilang propeta pero hindi siya naniwala at yung kanyang mga kasama. At gayon din nga ang Quraysh, nabanggit na natin nung nakaraan, nakilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tao na makatotohanan at mapagkakatiwalaan, na hindi nagsinungaling sa kanila kahit kailan, hindi nanloko sa kanila kahit kailan, pero nang siya ay naging propeta, pinisinungalingan nila siya at nagbintang sa kanya ng kung ano-ano. Ngayon sa pagpapatuloy sa usapin na ito, na nakikilala nga ng kuffar, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na yung mga kuffar nung kapanahunan niya, innal ma'dan al-jayyid yadullu ala nafsihi binafsihi. Ang bakal daw na mataas ang uri, ang magpapatunay na mataas ang uri nito ay walang iba kundi ang sarili nito. Kumbaga, kahit anong sabihin ng tao tungkol sa bakal na ito, kung ano ang lilitaw sa mga katangian ng bakal na ito, yung ma'dan, kumbaga yung namina na bakal, yun ang kanyang tunay na katangian. At walang pinsala. Walang mapipinsala o walang pinsala na maidudulot sa kanyang anumang sabihin ng tao kasi siya mismo kaya niyang patunayan kung ano siya. Wal faqihatus salihah yadullu ala salahiha lawnuha wa shakluha wa raihatuha wa ta'muha. At gayon din ng prutas na maganda, ang batayan ng pagiging mabuti nito, pagiging maganda nito, yung kulay nito, hugis nito, amoy at lasa nito. Kahit ano pang sabi ng tao na yung prutas na yun, halimbawa, ganito lasa, pangit, o ganito, ganyan, walang magbabago sa katotohanan. Dahil yung prutas na yun ang magpapatunay na siya ay masarap o masustansya at iba't iba pang mga katangian nito. Wal misbahu ra'i wal misbahu ar-ra'i udawuhu yahdi ilay. Katulad ng kung paanong yung lampara na merong malinaw na liwanag o merong maliwanag na ilaw, ito mismo ang pinaggagalingan ng liwanag. Kumbaga, makikita ito ng mga tao at hindi naapektuhan ng paglalarawan ng mga tao ang liwanag nito. Sabihin ng mga tao na yung lampara ganito ganyan, ang lampara ang siyang magdudulot o magpapatunay ng kanyang katangian. Na mula rito ay dinugtong ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, yakadu zaytuha yudi'u walau lam tamsashu narun. So ang misbah na ito, ang lampara na ito, yung tinutukoy ni Allah doon sa Suratul Nur, verse 35, ito daw ay merong langis. Na yung langis ito nagiging fuel ng lampara. Na meron itong liwanag na nagliliwanag mula sa sarili nito. Na kahit walang apoy, kumbaga yung patuloy na dumadampi rito. Kumbaga, hindi ito kailangang sindihan ng sindihan. Ang ilaw nito ay tinutustusan ng sarili nito. Nurun ala nur. Ito ay liwanag na sinundan ng liwanag. Kumbaga tuloy-tuloy na liwanag hanggat hindi naubos yung langis na yun, tuloy-tuloy ang kanyang liwanag. At gayon din maaring kahulugan din ito ay nagdudulot ng liwanag na sunod-sunod o kumbaga magkaibang layer. Yahdi Allahu linurihi may yasha. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, yahdillahu linurihi may yasha, ginagabay ni Allah sa pamagitan ng kanyang liwanag ang sino mang naisin niya.
Dahil nga, liwanag nito na nanggagaling sa gabay ni Allah, hindi maapektuhan ng liwanag nito ng kahit anumang sasabihin ng tao. Hindi maapektuhan ng liwanag nito ng kahit na anumang sasabihin ng tao. Ang liwanag nito ay liwanag na maliwanag na naggagabay kahit pakamuhian nito ng mga tao. Dahil nga, ba'dan nasi lam yahtaj ila burhanin wa dalilin liyastadillu bidalika ala sidkir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sa mga tao na tumatanggi sa pagiging makatotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi lang nila yung kanilang mga sinasabi na tinatanggi nila ang pagiging makatotohanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala naman silang naipapakita na dalil o batayan na nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus kabaligtaran pa nga, sa maraming pagkakataon napapatigil sila at napapaisip na maaring tama nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dahil nga dito bandang huli, di ba, nagmuslim si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, pero yung mga pinakamatatanda sa kanila na kumbaga lugmok na sa kawalang pananampalataya, hindi talaga nila tinanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit sila yung pinaka kumbaga nakakakilala pa nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nauna na nilang nakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung una pang panahon. Na hindi talaga sila naniwala sa kabila ng naririnig nila ang pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam araw-araw. Nakikita nila ang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa na nga lang yan, yung nahati ang buwan. Nakita ito ng Quraysh. At nakita nila kung paanong ang Quran na nire-recite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay imposibleng salita ng tao. Kabilang sila sa mga nagsujud nung nirecite yung Suratul Najm. Pero sa kabila nito, wala silang pinaniwalaan sa mga ito bagkus ay pinasisinungalingan nila sa kabila ng kawalan nila ng batayan na nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan nga, lianna syaksuhu wa hayatuhu wa siratuhu hiya a'damu dalilin. Wala silang maipapakita na dalil na sinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mismong buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mismong katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kanyang talambuhay, kumbaga yung kwento ng kanyang buhay, ito ang pinaka matinding batayan na hindi siya kailanman nagsinungaling sa Quraysh. Bago pa siya naging propeta at pagkatapos na siya ay maging propeta. Wa min haula'i Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nakabilang doon sa mga tao, kumbaga na magpapatunay na wala talagang dalil ang Quraysh laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama da'ahu lam yataraddad. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nang inanyayahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Islam, hindi siya nagdalawang isip. Sumunod agad siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nakikilala ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa magkaibigan sila o magkabarkada sila o ano paman. Alam niya na hindi nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala siyang anumang dahilan, wala siyang dalil na maaring nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nabaliw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano pa mang motibo niya sa pagpapakilala bilang propeta. Walang nalalaman na ganito si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kaya hindi siya talaga nagdalawang isip na sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung katulad ng nababanggit ko nung nakaraan. Kung halimbawa na mangyayari na ganito, halimbawa sa panahon natin ngayon, di ba? Kunwari lang, example lang, ang isa sa atin bigla na lang magpapakilalang propeta. Halimbawa si Rashid, yan ang sample. Bigla siya magpapakilalang propeta, hindi yun magiging madaling tanggapin para sa atin. Kasi isipin natin unang-una,
baka niloloko lang tayo nito, o baka pinaglalaroan lang tayo nito, baka nabaliw na siya, o baka sinapian, o baka kinulam. Katulad ng din sinasabi ng Quraysh. Pero si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, wala siyang anumang agam-agam. Tinanggap niya kagad ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nga yung kumbaga, pinagpaliban niya man lang sana ng ilang araw bago siya nagsyahada, kumbaga, hindi nangyari yon. Nagmuslim agad siya, di ba? Nababanggit na pag-aralan na natin, Lunes, naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyerkules, nang nakaharap niya si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, nagmuslim agad si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wanadra Abdullah bin Salam fi wajhi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang halimbawa, si Abdullah bin Salam, yung isa sa mga rabay ng mga Hudyo sa Madina. Tiningnan daw ni Abdullah bin Salam radiyallahu anhu ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadratan wahidatan. So tiningnan daw ni Abdullah bin Salam ng isang pagtingin lang ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Abdullah bin Salam bilang isa sa mga rabay ng mga Hudyo, matalino siya. Hindi basta-bastang na ilalagay sa posisyon, ganitong kataas na posisyon ng sino man, liban na lang na meron talagang angkin na talino. Kaya yung mga nagiging mga pari, may mga talino rin talaga sila. May mga talento sila. Kaya nakakarating sila sa ganoong antas. Walakinnaha kanat kafiyatun litadulluhu ala anna hada wajhun sadikun laysa bikadhibin. Pero ang isang pagtingin na ito ni Abdullah bin Salam sa mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtulak sa kanya na maniwala ng mukha na ito ng tao na nakikita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mukha ng tao na makatotohanan at hindi mukha ng sinungaling. Isang beses lang niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang beses lang siya tiningnan ni Abdullah bin Salam, yung akademar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madina. Nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, wa kharaja Abdullah bin Salam alimul yahud ma'al kharijina yanduru fi wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang dumating doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, pinuntahan agad siya ni Abdullah bin Salam, ang scholar ng mga Hudyo. At kasama niya yung mga tao na gustong makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nasabi ni Abdullah bin Salam, iniulat ito ni Imam Ahmad. Ito lang yung nasabi niya. Falamma ra'aytu wajhahu, alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadhabin. Laysa biwajhi kadhabin. Nang nakita daw niya ang mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang tingin pa lang, sa unang tingin pa lang, nalaman niya na ang mukha na ito ay hindi mukha ng sinungaling. Naniwala agad siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, makikita natin dito yung, kumbaga, yung juxtaposition, yung paghahambing sa kalagayan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at Abdullah bin Salam sa isang panig at yung Quraysh naman sa kabilang panig. Diba? 40 taon nakasama ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, pero ang karamihan sa kanila hindi naniwala sa kanya. Whereas itong si Abdullah bin Salam, first time niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniwala agad siya. Samantalang ito si Abdullah bin Salam, yun nga, rabay, scholar kumbaga ng mga Hudyo, at naniwala siya agad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, ang pagtakwil ng Quraysh sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dulot ng kanilang kamangmangan, siyempre kawalang pananampalataya, at ang pananampalataya ni Abdullah bin Salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dulot naman ng kanyang karunungan, dulot ng kanyang kaalaman. Nalalaman nga natin, di ba, sa mga Hudyo, ilang beses nang nababanggit sa mga hadith, nakilala ng mga Hudyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa nga si Ibn al-Hayban, di ba? Na si Ibn al-Hayban, mula sa Syria, pumunta pa siya ng Madina
Gusto niyang hintayin ang pagdating ng huling propeta. Pero namatay na siya bago pa man naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kinikwento niya ito sa mga tao. Kaya nga doon sa Qurayda, nang sinalakay na ng mga Muslim ang Qurayda, merong 3 nag-Muslim sa kanila. Yung mga tao na naniwala kay Ibnul Hayban na darating ang isang propeta sa Madina. At nalaman nila na yun nga, merong isang nagpapakilalang propeta na galing sa Makkah at lumikas. Tumakas papunta ng Madina, alhamdulillah. So, ganun, kumbaga, ganun kalaki yung pinagkaiba ng kalagayan nila na napakatagal na kilala ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasubukan na nila, subok na nila ang pagiging matapat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ito nagdulot na maniwala sila sa kanya. Whereas si Abdullah bin Salam, kumbaga scholar ng mga Hudyo, nasa kanyang lahat ng dahilan upang tanggihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng mga Hudyo tumanggi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos iilan lang, mangilan-ngilan lang ang Hudyo sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagmuslim. Ilan lang. 2 nga lang kilala ko Si Abdullah bin Salam, si Ka'ab bin Malik, at yung isang napangasawa niya, si Safiya bint Huyay. Sila lang, 3. Maraming iba pa, pero yung naalala ko ngayon 3. So ganun lang sila kakaunti. Kasi nga masama talaga yung ibinabalita nila sa isa't isa laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan din siyempre, ginawa ring halimbawa dito ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah, si Khadija radhiyallahu anha. Wa Khadijatul lati arafat ar-rasul zawjan wa khalatahu an qurbin qabla an ta'rifahu nabiyan. Qabla an ta'rifahu nabiyan. At yan din si Khadija na nakakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang asawa at nakasama niya ng malapitan sa mahabang panahon. Diba? Kailan ba naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nung 40 years old siya. So ilang taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang pangasawa niya si Khadija? 25. So ibig sabihin 15 years na silang nagsasama. 15 years na silang nagsasama. Bago pa man siya naging propeta, kablaan ta'rifahu nabiyan, rasulan, bago pa man siya naging propeta at sugo. Si Khadija radhiyallahu anha, lam yataraddad fi anna Allah lan yukhzihu abadan. Si Khadija radhiyallahu anha, hindi siya nagdalawang isip na maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil alam niya na hindi ipapahiya ni Allah, hindi hahamakin ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan. Ito pa nga yung sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga pinapapanatag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umuwi ng bahay na takot sa kanyang nasaksihan doon sa Gar Hira nang nakita niya si Jibril alaihi salam. Takot na takot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, wala siyang katatakutan, mapanatag siya dahil hindi siya hahamakin ni Allah. Yung kanyang nasaksihan ay hindi magiging dahilan na hamakin siya ni Allah. Kumbaga, agad-agad naniwala din si Khadija. So may kita natin dito nga yung iba't ibang antas ng mga tao sa kanilang naging unang response sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito si Khadija, maaring masabi pa nga natin, maaring, kumbaga yung kalagayan niya, hindi rin natin agad-agad masasabi na normal lang sa kanya na mag-Muslim. Kasi asawa niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi, nandun pa rin yung ilang mga bagay na maaring magdudulot sa kanya ng pagdududa. Yung katulad ng binanggit ko kanina kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Halimbawa, yung kaibigan mo biglang magpapakilalang propeta. Alam mo, babait siya. Alam mo, hindi siya nagsisinungaling. Pero magpapakilala siya biglang propeta, magdadalawang isip ka. Pare, iba na yan . Ibang yan. Okay ni mga kinukwento mo dati, pero yung iba yung ibang level na yan. Pero si Abu Bakar, ganun, naniwala siya agad. At ganun din si Khadija. Kung si Khadija, kumbaga, makikita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka matatakot din siya . Kasi 15 years niyang kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos biglang magkakaganito. Di ba?
tatakot din siya. Tayo nga dito, di ba? 2 taon natin kasama si Rashid, biglang nagbago. Natakot tayo. Kinabahan tayo, may problema. Parang, sinasample lang kita. Parang ganun, nilalagay ko sa konteksto yung pinag-uusapan natin. Parang ganun yung mararamdaman nila kung normal na magiging reaction nila. Posibleng ganun. Kumbaga, magtatanong din sila, bakit ganyan? Anong nangyari? Pero hindi sila nagdalawang isip nga. Si Abu Bakar at si Khadija. Hindi kumbaga yung pagiging close nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yun agad-agad mangangahulugan na normal lang na mauuna silang mag-Muslim. Hindi. Kumbaga, maaaring nandun din sila sa ganong kalagayan kasi normal din naman sila ng mga tao. Tao lang din naman sila. At yung Quraysh nga syempre, talagang ayaw lang talaga nilang maniwala. At si Abdullah bin Salam, na never naman yung nakita pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero first time yung nakita, ganun din. Pwede naman siya sanang tumanggi naman ng palataya kasi pinuno siya ng mga Hudyo, inaasahan ng mga Hudyo na siya yung mamumuno sa kanila. Pero naniwala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit mag-isa. Kahit mag-isa siya, hindi niya tinanggihan ng manampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, si Khadija, sa halip na magtataka sa kanyang asawa, sinabihan pa niya ito, pinapanatag pa niya ito na hindi siya hahamakin ni Allah, walan yusibahu dayrun, at hindi siya pipinsalain ni Allah. Dalika anna sunnatallahi fi amthali rasuli sallallahu alaihi wasallama an yukarramu wa yusharrafu. Kasi nga, ang sunnah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sugo, hindi niya hinahamak ang kanyang mga sugo. Ang kanyang mga sugo ay kanyang pinararangalan at kanyang iniaangat. Yukarramu, pinararangalan, at yusharrafu, iniaangat. Walidhalika qalat lahu endama ja'aha qailan. Dahil nga dito, nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuwi na takot sa kanya, laqad khashitu ala nafsi. Natatakot ako para sa aking sarili. Wadhalika ba'daan faja'ahul wahi fi gari Hira. At yun ngayon, nangyari ito nung matapos siyang makaranas ng kakaiba na pangyayari doon sa Gar Hira, yung unang pagtatagpo nila ni Jibril alayhis salam. At doon sa pagtatagpo nga ni Jibril alayhis salam at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi nga ng mga scholar, 2 beses lang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril alayhis salam sa anyo bilang anghel. Doon sa nung nakita niya si Jibril alayhis salam na napupuno niya yung langit, mga ilang araw pagkatapos niyang maging propeta, at doon sa Al-Isra wal Mi'raj, nakita niya si Jibril alayhis salam doon sa Sidratul Muntaha. 2 beses lang. So, ibig sabihin, nang nagpakita sa kanya si Jibril alayhis salam doon sa kuweba, hindi na nabanggit Kung baga, walang hadith na nababanggit. Ano ba yung anyo ni Jibril alayhis salam ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kuweba? Pero maaring anyong tao o maaring iba pang anyo, hindi natin alam. At yun nga yung nakakatakot talaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit nga sabihin natin nag-anyong tao, si Jibril alayhis salam sa kuweba. Nandun ka sa kuweba, nananahimik ka doon, nagmumuni-muni ka. Tapos meron biglang darating na tao, bubuhatin ka, hahawakan ka sa kwelyo. Tapos sasabihin sa'yo, magbasa ka. Baka nagtitili ka. Baka iba sa horror, yung pag may andyan yung multo, yung aswang, yung manananggal, o kahit yung serial killer, andyan na. O magtitilian na yung mga tao, di ba? Yung iba doon, ihimatayin pa yun. So ganun katindi yung kumbaga dinanas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero binuhat siya, tapos niyakap pa siya ng mahigpit. Sinong hindi matatakot sa ganun? Tapos sasabihin sa kanya, magbasa ka. Hindi naman siya nagbabasa. Isipin po, ginagago mo yata, alam mong hindi nga ako nagbabasa Tapos paulit-ulit pa sa kanyang pinapagawa yung bagay na hindi naman niya kayang gawin. So, nakatakot talaga. Kaya normal na ganito yung mangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuwi siya takot na takot. Pero sabi ni Khadija radhiyallahu anha, kasi kung ibang babae ito, baka pag yung lalaki, di ba, uwi ng bahay, takot na takot. Baka sabihin ng babae, iba yata tinira mo ngayon
Dati alak lang tinitira mo, ngayon may ano na, baka tumira ka ng ecstasy o droga, kaya ka nagkakaganyan. Pero siya, kumbaga, pinapanatag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Kalla wallah, hindi, sumpa kay Allah, la yukhzika Allahu abada, hindi ka ipapahiya ni Allah kahit kailan. Innaka latasilur rahim, tunay na ikaw ay nagdurugtong sa pagkakamag-anakan, wa tahmilul kal, at ikaw ay kumbaga nagpapanatili sa pagkakamag-anakan. Wa taksibul ma'dum, ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap. Wa taqarrid dayf, at ikaw ay magiliw sa iyong mga bisita. Wa tu'inu ala nawaibil haq, at ikaw ay kumbaga tumutulong sa katotohanan para sa sino man na mga nasalanta." So ganito yung sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, na sabi rin ng mga scholar, maaring normal, ano ito, kumbaga parang kasabihan sa kanila. Kasi ganito rin ang sinabi ni Ibnu Ad-Dugunna kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dalawang beses yung pagkakataon na naalala ko na nabanggit ito sa mga hadith. Binanggit ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Khadija, at binanggit ito ni Ibnu Ad-Dugunna kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Pero regardless, kumbaga, hindi nagduda si Khadija radhiyallahu anha, hindi rin siya natakot sa anumang naranasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ay sinuportahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang pagkakataon pa lamang. Kaya ang kauna-unahan talaga nag-Muslim sa mga tao, si Khadija radhiyallahu anha. At maaring sumunod na sa kanila yung iba pang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bahay, si Ali, si Zaid bin Haritha, at sa mga may edad na mga tao, kumbaga nasa hustong edad, ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Siyempre pagkatapos naman niya, si Waraka bin Nawfal, na pagtibay na siya ay nag-Muslim din, alhamdulillah. Nga lang, wala pa masyadong naisabatas kasi nung panahon na yun. Kaya wala tayong nababalitaan tungkol sa kanyang janaza o ano paman, kasi namatay siya ilang araw matapos na maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito ang naging iba't ibang pagtanggap ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah na kumbaga iba-iba nilang pagtanggap sa katotohanan na ang mga propeta ay ang pinakamatuwid sa kanilang mga ugali, sa kanilang pananalita, pero ito ay minamasama ng kuffar dahil lamang sa ayaw talaga nila na maniwala, waliyadu billah. So ito sunod na matatalakay natin inshallah, ang simpleng pamumuhay ng mga propeta, alhamdulillah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.